ang 10 nakakatakot na hula ni Nostradamus sa 2025. Kaya't, simulan na natin. Number 10. Shift in global power from the west to the east. Sa 2025, tila isang nakakabiglang revelasyon ang magaganap sapagkat mistulang isang superpower ang mauumusan ng isang puwersang magmumula sa east o silangan. Mula sa kanyang quatrain ay kanyang sinabi, "The west will weaken as the east grows strong, and great power will move to the where the sun rises. A new order will rise forged in the forge of the dragon, and the balance of the world will shift forever." Binibigyang kahulugan ng mga dalubhasa na ang hulang ito ni Nostradamus ay tumutukoy sa hindi mapipigilang paglakas ng isang puwersa mula sa silangan. Ang dragon ay isang natatanging simbolo ng mga Chinese, kung kaya't ang dragon na tinutukoy na nagmumula sa silangan, sa kanyang hula ay walang iba kundi ang bansang China. Dahil hindi na maitatago ang pinapakita nitong dominansya sa iba't ibang larangan sa usaping teknolohiya, ekonomiya, politika at lakas militar, hindi malayong maaagaw ng China mula sa Amerika ang trono bilang isang superpower. Ito marahil ay halata na rin ng Amerika na siyang superpower sa West o kanluran, sapagkat humaharap ito ngayon sa economic recession. Sa pagsik at agresibong taktika ng China, ay hindi ito malabong mangyari sa hinaharap, hindi na biro ang kanilang impluensya at ang ipinamamalas nilang dominansya sa mundo. Number 9. Shifting Alliances and Betrayal. Sa 2025, ay ipinapahiwatig ni Nostradamus ang isang nakakabiglang kaganapan sa usaping politika. Tila ang mga alyansa at mga grupo na dating magkakakampi ay mauuwi sa pagiging magkakalaban. Ito ay kanyang isiniwalat sa kanyang mga katagang, "The great empire will be replaced by another. A small place of little area, they will come to expose the false exploits of the ambitious man from the west." Kung ating ihahalin tulad ito sa ating politika dito sa Pilipinas, tila ang hulag ito ni Nostradamus ay unti-unti nang nagkakatotoo. Salamin dyan ang kasalukuyang nangyayari sa gobyerno, ang maingay na pasaringan ng dating magkakakampi sa politika sa ilalim ng uniteam na si Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte na dating magkasangga, ngayon ay mayroong mapait na relasyon at napiling magkanya-kanya. Ito rin ay tumutukoy sa mga bagong alyansang mabubuo sa 2025 sa mga hindi inaasahang grupo o partido. Maaaring ang mga dating magkakaaway ay magiging magkakakampi at ang magkakakampi ay magiging magkaaway. Number 8. AI Domination. Talagang hindi na mapipigilan ang paglaganap ng AI o Artificial Intelligence mula sa robotics, sa manufacturing, sa trabaho, at halos sa lahat ng may kaugnayan sa internet ay nandoon na rin ang AI. Ang pangyayari dito ay tila nakita ng magaganap ni Nostradamus noon pa sapagkat ayon sa kanyang tala, "The moon in the full of night over the high mountain, the new sage with a lone brain sees it, by his disciples invited to the immortal, eyes to the south, hands in bosoms, bodies in fire." Ayon sa interpretasyon ng mga dalubhasa, ang lone brain na tinutukoy sa quatrain ay sumisimbolo sa artificial intelligence na gawa ng teknolohiya ng tao. By his disciples invited to be immortal, ang parting ito ay nangangahulugang ang AI ay walang kamatayan, hindi katulad ng isang biological na utak ng tao. Dahil dito, unti-unti nang tinapalitan ng AI ang ilan sa mga tao at kung anong kayang gawin ng tao. Kung napapansin nyo, halos lahat sa mga kumpanya ngayon ay gumagamit na ng AI, at kapalit nito ang pagbabawas ng mga empleyado. Kaya inaasahang sa 2025 at sa susunod na mga taon ay lalong lalawak pa ang dominansya ng AI. Number 7. Climate Change and Natural Disasters. Ayon kay Nostradamus, inaasahang sa 2025 ay mas lalakas pa ang mga natural disasters na hahagupit at mas malalakas na mga bagyo at delubyo ang darating. Ito marahil ay mas lalong naiimpluwensyahan ng lumalalang climate change. Dahil sa kabago-bagong panahon, ay mahihirapang masuri ng mga siyentipiko ang mga magaganap na hatid ng hagupit ng kalikasan. Ito ay nakatago sa kanyang quatrain, "The dry earth will grow more parched, and there will be great floods when seen in the rainbow. A great city will be ravaged by waters, and the world will suffer from pestilence." Ang dry earth na tinutukoy rito ay ang mas matinding tagtuyot at ang lumalalang kakulangan sa malinis na tubig. Inaasahang mas lalakas pa ang mga bagyo na magdadala ng mas mapaminsalang baha at di umano ang epekto nito ay siyang magdudulot ng peste. Number 6. Third World War. Isa sa nakakatakot na hula ni Nostradamus ay ang di umano pagsiklab ng pangatlong digmaan pandaigdig o World War III. May mga haka-haka na nagsasabing posibleng ipinapahiwatig ni Nostradamus ang pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdig sa taong 2025. Ayon sa kanyang quatrain, "In the seat of God there will be a great thunder. Two brothers torn apart by chaos. While the fortress endures, the great leader will succumb." Ayon sa ilang interpretasyon sa quatrain, ito ay nangangahulugang ang alitan ng dalawang maimpluwensyang bansa ay siyang pag-uugatan ng isang mas malaking sigalot o gera. Sa linyang "Two brothers torn apart by chaos", tila ipinapahiwatig nito ang mas lumalalim na hidwaan ng Taiwan at China. Maaari ring ang tinutukoy rito ay ang lumalalang tensyon ng Pilipinas at China sapagkat sa usaping ito ay laging involved ang Amerika na maaaring gumatong sa namumuong tensyon ng mga bansa. Number 5. Genetic and Bioengineering.
Ayon kay Nostradamus sa 2025, ay lalong iigting ang pag-aaral ng mga siyentipiko sa larangan ng genetic engineering at bioengineering. Ito ay lalong magbibigay ingay sa mga genetically modified organisms o GMO na higit pa sa ating inaasahan. Gagamitin ito para paramihin ang produksyon ng pagkain, agrikultura, at medisina. Ngunit ang teknolohiyang ito ay maaaring gamitin upang makalikha ng mga nilalang na hybrid, uli naman ay mga bioengineered na organismo kagaya ng mga cyborg. Sa kanyang quatrain ay kanyang sinabi, "From the human flock, 9 will be set apart, separated from judgment and counsel. Their fate will be determined by their actions, they will be regarded as divine in understanding." Kaya hindi malayong sa hinaharap ay makakita na tayo ng mga tao na altered at mayroong mga robotic parts sa kanilang katawan, uli naman ay mga hayop na hybrid. Number 4. Great Volcanic Eruption. Nakasaad din umano sa kanyang hula ang isang malakas na pagsabog ng bulkan. Dahil karamihan sa mga bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire na kung saan tahanan ng mga aktibong bulkan, hindi ito malabong mangyari. Sa kanyang quatrain ay kanyang isinaad, "The earth will shake around the new city. Two great rocks will war for a long time. The sky will catch fire over the ocean. The city will be drenched in ashes and flames." Sinasabing ang volcanic eruption na ito ay mas malakas sa mga nakaraang pagsabog at inaasahang mandudulot ng mas malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Kung kaya't sa Pilipinas na maraming bulkan, ay mas mainam na tayo'y laging maging handa. Number 3. Energy Crisis. Ayon kay Nostradamus sa kanyang libro, ay nasasaad din umano ang inaasahang isang malawakang energy crisis. Ito marahil ay pinangangambahang nagpapahiwatig ng kakapusan ng kuryente at mga energy sources dahil sa kumukonting supply ng fossil fuels. Narito ang kanyang quatrain. "The sky will burn at 45 degrees. Fire approaches the great new city. Immediately a huge scattered flame leaps up when they want to have proof of the Normans." Ayon sa iba, maaari ring ang energy crisis na tinutukoy ay sanhi ng isang malaking disgrasya kagaya ng pagkasira ng isang nuclear power plant na maaaring magdulot ng malawakang krisis sa isang naturang bansa. Number 2. Deep Space Exploration and Asteroid Impact. Sa darating na 2025, ay mas papalawigin pa ang space exploration at mas malayo ang mararating ng mga eksperto sa paglalakbay at di umano makakadiskubre sila ng mga bagay na ngayon pa lamang makikita ng tao. Kasama na dyan ang pagkatuklas ng ibang mga lahi bukod sa ating mga tao. Sa kanyang quatrain, "Fire from the heavens will fall upon the great city. The sky will burn at 45 degrees, the great new city will be destroyed, with flames engulfing the world." Hindi rin umano malayong makatagpo ang mga astronomers ng mga bagong planetang maaaring maging isang potensyal na tirahan ng mga tao. Ngunit kapal nito, ay sa kanyang quatrain ay nagbigay rin siya ng babala. "Fire from heavens will fall upon the great city." Marahil ito rin di umano ay nanahulugang isang babala tungkol sa isang asteroid impact. Number 1. Global Water Shortage. Ayon sa kanyang hula, bukod sa pagkain, ay kakapusin din umano ng mapagkukunan ng malinis na tubig ang mga tao. Ito ay marahil din sa kapabayaan natin sa tuluyang pagdudumi sa mga natural na anyong tubig at ang pag-aaksaya ng tubig na parang walang bukas. Isinaad niya, "A great shortage of water will come, a terrible drought across the world. All lands will suffer greatly, and humanity will cry out for aid." Sa kanyang kataga, "A great shortage will come, a terrible drought across the world." Ito marahil ay isang epekto ng mas malalang tagtuyot sanhi ng global warming. Dahilan para ang mga ilog ay matuyot. All lands will suffer greatly, and humanity will cry out for aid. Kapag walang mapagkukunan ng tubig, labis nitong maaapektuhan ang agrikultura, na siyang dahilan naman upang maging salat ang pagkain nating mga tao. Ngunit pakatandaan natin na ang mga ito ay hula lamang at hindi pa lubusang nagaganap at napapatunayan. Maaaring magkatotoo at maaari namang hindi. Ang mga ito ay masasabi nating mga babala na nabudyok sa atin para maging mas handa sa anumang pagkakataon at anumang hamon ng buhay. Ika na ng kasabihan, "At the end of the day, only God knows." Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa hula? Nakaranas ka ba ng isang hulang nagkatotoo? Share mo naman sa comments para